Lucifer inihulog dito sa lupa, dito sa mundo, mayroon ng kasalanan na nag-exist sa langit. So therefore, yung kasalanan ay nanggaling sa langit. Alright, so isang mapagpalang umaga naman po sa ating lahat. So welcome po sa ating ulit na programa, ang The Voice of Truth. So, yung iba sa atin ay medyo inaabangan na ang ating topiko na susunod, no, na gagawin. At yung iba sa atin ay inaabangan na rin, no, kung paano mag-criticize, no, sa mga topic na ating pinag-uusapan. Actually, normal lang naman yung i-criticize ka, no? Expected na yun na pag nasa social media ka, expected ka na sa maraming criticize. Pero hindi lahat. Mayroong positive criticism, mayroon din naman negative criticism, no? So, itong topic ko na to, mga gilaw natin taga-subaybay, malamang sa malamang maraming at ang matututol nito, at kung hindi mo ito matatapos, panood ang pag-usapan natin, malamang sa malamang ay tutulan mo rin ito, no? So, ang pag-usapan natin ngayon na ayon sa Biblia, ang kasalanan po ay nagmula sa langit. No? So, malamang sa malamang ngayon lang kayo nakakarinig nito kasi hindi naman kasi tinuturo ito ng mga religious denomination ngayon, no? Malamang sa malamang sa akin na kayo, no, nakaririnig nito. So, paano natin pwede natin patunayan yan? Paano natin patutunayan na ang kasalanan ay nagmula sa langit, no? Or nagsimula galing sa langit, rather, no? So, yung kasalanan ay nanggaling sa langit. Kasi kung iisipin natin mga gilaw na dito taga-subaybay, pag sinabi kasi nating langit, ay yung impresyon kagad ng tao ay heavenly agad, heavenly places, no? Is a place of purification, or is a place of holy, no? Is a place of sanctification. So malamang sa malamang yan yung maiisip natin, no, mga gilaw natin taga-subaybay, na posible kung hindi nyo masyado natarok ang kaalaman sa Biblia, posible tutol talaga kayo, no? Na ang kasalanan ay doon nanggaling sa langit. So, paano po natin yan mapatunayan, mga gilaw natin taga-subaybay? So, basahin po nga natin, mga gilaw natin taga-subaybay, ang isang passage ho ng Isaiah, no? Ito po kadalasan. All your palms has been brought down to the grave, along with the noise of your harps. Maggots are spread out beneath you, and worm cover you. 12. How you have fallen from heaven, O morning star, son of the dawn, you have been cast down to the earth. You who once led low the nation. Papansin po natin dito, mga gilaw nating taga-subaybay, no? Ito po yung kwento ni Lucifer, no? Kilala naman po natin si Lucifer. Lingid po sa ating kalaman, ito po si Lucifer ay siya ito si Satanas, no? Kasi noon kasi nung hindi pa kasi siya Satanas, isa siya sa pinaka marangal, no, na anghel, na ang kanyang pangalan ay si Lucifer, no? So, malamang sa malamang, posibleng tutol talaga kayo, no? Pag sinabi natin na ang kasalanan ay galing sa langit. Ito po yung logic, mga gilaw natin taga-subaybay. Tandaan po natin, bago po pumunta dito si Satanas, or bago inihulog dito sa lupa itong si Lucifer, ayon sa Isaiah chapter 14 in verse 12, na fallen siya, kaya ang tawag sa kanya is a fallen angel. Si Lucifer is a fallen angel. So bago siya po, mga gilaw na taga-subaybay, bago siya inihulog dito sa earth, sa lupa, mayroon na siyang kasalanan.
to make a story short, dala-dala niya na yung kasalanan. Ano ho? So, nasundan niyo po ba? Ulitin ko po. Bago po inihulog, bago po inilaglag dito si Lucifer, dito sa sanglibutan, mayroon na siyang kasalanan. So, therefore, mayroon ng kasalanan na nag-exist doon sa langit sa panahon ni Lucifer. Kasi hindi po kasi natin yung alam eh. Hindi natin alam yung gap kung hanggang kailan tatagal doon si Lucifer sa langit nung nag-umpisa siyang nagkasala doon. Hindi naman in-state ng Biblia na after pagkasala ni Lucifer, immediately, inihagi siya sa agad. No, tandaan po natin mga giliw natin taga-subaybay. 1/3 po sa mga angel ang na-convince pa ni Lucifer, yung kasamahan niyang mga anghel. So therefore, mayroon palang kudita na nangyayari doon sa langit. No? So to make a story short, yung kasalanan na nag-umpisa doon sa langit. No? Tandaan po natin na bago si Lucifer inihulog dito sa lupa, dito sa mundo, mayroon ng kasalanan na nag-exist sa langit. So therefore, yung kasalanan ay nanggaling sa langit. Ha? So, malamang sa malamang mga giliw at taga-subaybay, medyo hard po pakinggan at medyo hindi po kayo nagandahan pag makarinig kayo niyan. But in reality, tanggapin man natin o sa hindi, yan po yung katotohanan. No? Na bago si Lucifer pumunta dito, inihulog dito sa sanlibutan, mayroon ng kasalanan na nangyayari doon sa kanya sa langit. Mayroon ng envy, na inggit siya sa Diyos. Kaya ang dahilan kung bakit siya nagkudita doon, nagre-rebelde siya sa Diyos, tinipo niya yung mga anghel, mayroon siyang na-convincing na kasama niyang anghel, at mayroon ding sumama sa kanya. No? Kaya ang tawag niya sa mga sumama sa kanya, kampon niya eh. Kaya ang tawag diyan is kampon ng demonyo. No? Kampon ng diablo. Kasi po, mga giliw ng taga-subaybay, ang katawagan po kasi, mayroong kasing tawag ating Satan, Satanas, mayroong demonyo, no? No? Mayroon ding, ang tawag ito, diablo sa Tagalog. No? So, evil. Oh, mayroong demon, mayroong evil, mayroong Satan. Tatlo po kasi yung kadalasan natin yung tawag, you know? Satan, demon, and evil. No? Pag sinabi kasi nating Satan, exclusive kay Lucifer to. Si Satanas po ito, siya po si Lucifer, yung unang nagtraidor sa Diyos, no? Yung unang nagkasala, na nilalang. Pag sinabi kasi nating demon, yan yung kampon niya, yung mga demonyo. O kampon niya yun. Pag sinabi naman nating evil, ay ibig sabihin kasi ng evil means wickedness, no? That's a figurative term, that is a metaphor na sinabi nating evil means wickedness, no? So therefore, mga giliw natin taga-subaybay, medyo sa mga bago nag-aral ng Biblia, medyo mahirap po ata i-accept nito, but this is a reality. This is a truth na ayon po sa Biblia. No? Tandaan po natin, o inuulit ko, bago si Lucifer, no, hagis dito sa lupa. Bago siya itinapon dito ng Diyos sa lupa, mayroon ng kasalanan na dala-dala niya. So, doon pa lang sa langit, mga giliw ng taga-subaybay, doon na nag-umpisa yung kasalanan. No? Kaya nung alala ko, nung seminarya ako no, pinagtulungan ako na nung nag-aaral pa ako ng seminary, pinagtutulungan talaga ako ng mga kasamahan ko doon, seminaryan. No? Kasi tutol sila na ang kasalanan ay sa langit na galing. Sabi ka, wala daw doon wicked sa langit. Yes, totoo naman yun. Ako naniniwala pa ako na bawal yung doon. Bawal yung mga wickedness doon. Bawal yung mga sasama doon. Kaya nga ang dahilan kung bakit si Lucifer, si Satanas, inihagis dito kasi hindi siya pwede magtagal doon. Hindi siya kasi pwede doon sa langit, sa kaharian ng Diyos. Kasi bawal nga yung masama doon. Kaya yan yung dahilan kung bakit inihagis si Lucifer dito sa lupa.
So, pero yung issue natin dito, yung pinag-uusapan natin dito, na kung atin uugatin, doon sa langit nag-umpisa yung kasalanan. No? Hindi po dito sa lupa, doon sa langit. Kasi bago si Lucifer inihagis dito sa lupa, mayroon na siyang kasalanan na nag-exist doon sa langit. Mayroon ng kudita doon sa langit. No? Yan po yung katotohanan ayon po sa Isaiah. Pag binasa niyo po ang kasaysayan ni Lucifer kung bakit siya naging Satanas, dala-dala niya yung kasalanan. No? At yung kasalanan na yun, dinalaya dito sa lupa at na-contaminate po yung buong sanlibutan dahil doon sa kasalanan niya. No? Kagaya ng topic natin noong nakaraan na iba yung kasalanan ni Lucifer, iba rin yung kasalanan ng sangkatauhan. No? Kasi yung kasalanan kasi ng sangkatauhan, disobedience po yun. No? Yung kasalanan ni Lucifer, ano po yun, ay wala po kasi si Lucifer commandments eh. Wala po siyang kautusan eh. Yung pagsala ng nating mga tao, paglabag sa kautusan. Because sin is a transgression of the law. So si Lucifer, wala pong kautusan, kusa siyang nagkasala. Na kasalanan na kailanman hindi kaya patawarin, hindi pwede mapatawad ng Diyos. No? Kasi unpardonable sin eh, yung kasalanan ng Lucifer. So, kung ating iisipin, kung ating uugatin, kasi pag sinabi kasi natin saan nanggaling yung langit, yung kasalanan, mayroong ibang mga sikta na nagsasabi na yung kasalanan daw ay nanggagaling sa puso, no, ni Lucifer. So, pag sinabi kasi natin mga gilo na dito kasubaybay, saan, nag-refer po ito sa lugar, no? Pag sinabi natin where, no, according sa grammar, no, pag sinabi natin where, ituturo mo yung lugar, hindi kung ano. No? Iba yung salitang where, iba yung salitang who, iba yung salitang what. No? Pag sinabi natin where the sin came from, sin came from heaven. No? Because heaven is a place. No? Tanda natin, pag sinabi natin saan nanggaling yung kasalanan, ang ituturo natin lugar, hindi po organ. No, iba naman kasi yung nanggaling sa puso mo. Yes, pwede rin yun na nagsasabi na nanggaling sa puso mo. Pero, according sa law of grammar, law of sentence natin, mga gilo natin taga-subaybay, kung hahanapin natin kung saan nanggagaling, ituturo natin yung lugar. So, pag sinabi natin saan nanggaling ang kasalanan, ay automatically, doon sa langit. No? Kasi yung langit, lugar eh. No? Hindi naman pwede, saan nanggaling? Pag tinanong ka, saan nanggaling yung kasalanan? Ang sagot mo, ay si Lucifer. So, ang ano po dito, yung issue dito kung saan. No? Pag sinabi natin saan, means ituturo natin kung saang lugar. So, sa madaling salita, mga gilaw natin taga-subaybay. No? So, doon sa langit, doon nanggaling ang kasalanan. Pero para ipaglagay natin na masama ang langit, huwag natin iisipin na doon pala galing ang kasalanan, sumasama na ang langit. Hindi po masama yung kalangitan. Yan po yung lugar ng isang banal na kung saan pupuntahan ng mga tao, nating mga tao kung tayo magtiyagang maglilingkod sa Diyos. So, paminsan-minsan kasi pag iniisip natin na yung kasalanan ay sa langit nanggagaling, ay yung impression agad ng tao, ay masama na agad yung langit. Parang ganito. Halimbawa, dito sa school, hindi ko i-mention kung anong school. Itong university dito, sa Sagay. So, pag mayroong isang estudyante dito na nakagawa ng kasalanan, ng matinding kasalanan, ay yung tatamaan yung school. Di ba? So, masisira yung school. Halimbawa, yung mga pastor, pag may isang pastor na gumawa ng katarantaduhan, gumawa ng kabastusan, so lahat ng mga pastor parang isipin natin apektado agad. No? Huwag ganon. Ganon din mga gilo natin taga-subaybay, ang langit. No? Reality po yan na ang kasalanan ay doon nanggaling sa langit. Pero huwag natin isipin na masama na yan ang langit. Ang langit hindi po masama. Ang masama po yung mga nilalang na naging corrupt doon.
No? Kasi mayroon ng corrupt doon eh. Si Lucifer, no? Kaya hindi din siya pwede eh. Hindi doon pwede ang taong makasalanan, kaya ilinagay siya dito sa lupa, sa sanlibutan, mga gilo ni taga-subaybay. At pagdating ng araw, gawan siya ng Diyos ng isang parusa, no? Yan yung impyerno. According sa Matthew chapter 25, na yung impyerno, mga gilaw na taga-subaybay, inihanda yan ng Diyos para kay Satanas, no? So bakit may mga tao na mapupunta sa impyerno? Kasi may mga tao na gustong sasama kay Satanas. Pag tinanong mo yung tao, gusto mong sumama kay Satanas, hindi naman. Ang sagot sa iyo, hindi talaga yan. Hindi talaga yan gusto nila sasama kay Satanas. Pero yung ginagawa nila, kagaya rin ni Satanas. Halimbawa, yung inggit sa kapwa, gawain ni Satanas yun eh. Yan yung pinakadahilan kung bakit nagkasala siya eh. Dahil sa inggit niya sa kapangyarihan. Pero pag tinanong mo yung tao, gusto mo ba sasama kay Satanas? Abay, pagalitan ka nun. No? Hindi talaga yun gusto. So kaya mga gilo na taga-subaybay, sana po buksan po ating puso't isipan, mag-aral po tayo ng salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos, yung Biblia, mga gilo na taga-subaybay, mayroon po itong logic. Gagamitan po natin ng lohika, historical, and cultural. No? At pag mag-aral tayo ng salita ng Diyos, kailangan alamin natin kung sino sinabihan, ano yung sabi, bakit sinabi, sinong may sabi. Yon, para hindi po tayo maligaw, mga giliw at subaybay. Ito po, hindi po yan yaga-yaga ako sa Cebuano pa. That's a truth. No? Kahit subukan man natin isipin yung mga nangyayari doon, yung mga nangyayari kay Lucifer, na bago siya inihagis dito sa lupa, mayroon na siyang kasalanang dala-dala na nanggagaling sa langit, mga giliw natin taga-subaybay. So therefore, yung kasalanan doon po nanggagaling sa langit. No? So salamat po sa pagsubaybay po ng ating programa. Nawa po'y pagpalain po tayo ng Panginoon na tayo ilalago sa ating buhay Kristiyano at lalago sa ating pananampalataya. Maraming salamat and God bless everyone.